So mga tol, naganap na po ang laban ni Jose Salas Reyes versus Landili Nziki ng South Africa, kung saan nakataya po dyan ang bakanting IBF Bantamweight World Championship belt. Nasungkit po ng Meksikano na si Jose Salas Reyes ang IBF belt matapos po niyang talunin itong si Landili Nziki ng South Africa via technical knockout sa round 7. Pero may mga nagsasabi mga tol na early stoppage daw yung ginawa ng referee. Hindi naman daw gaanong tumama ng solid itong Meksikano, pero pumagit na agad yung referee. Maging nga po si Nziki mga tol, hindi makapaniwala na itinigil agad ng referee yung laban. Dahil sa panalo ni Jose Salas Reyes, nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabante na po ang record niya sa 17-0 with 11 knockouts. Habang yan na po ang pangatlong talo ni Landili Nziki, bumagsak na ang record niya sa 16 wins, 3 losses and 1 draw with 8 knockouts. Mukhang si Kenneth Luber na ang sunod na makakalaban nitong si Jose Salas Reyes kapag naipanalo ni Kenneth Luber ang laban niya sa December 27. Sa kabilang dako naman mga tol, sa naganap naman po na World Championship sa Cruiserweight Division sa pagitan ni Badou Jack versus Noriel Mikaeljan. Tinalo po ni Mikaeljan itong si Badou Jack via unanimous decision. At naagaw po kay Badou Jack ang WBC Cruiserweight World Championship belt. Dahil dyan mga tol, si Mikaeljan na po ngayon ang bagong Cruiserweight WBC World Champion. Umabante na po ang record niya sa 28 wins and 3 losses. Habang bumagsak na po ang record ni Badou Jack sa 29 wins, 4 losses and 3 draws. Samantala, malungkot na balita naman po para sa ating mga Pinoy boxing fans, sapagkat natalo po ang Pinoy na si Jason Pacularin kahapon sa bansang Japan kontra kay Kenbon Torres ng Mexico. Bagsak po sa round 5 ang Pinoy nang tamaan ito ng body shot, kaya talo ang Pinoy via technical knockout sa round 5. Dahil dyan mga tol, yan na po ang pangatlong talo ng Pinoy. Habang umabante naman po ang record ng Meksikano sa 16 wins, 6 losses with 11 knockouts. Kung matatandaan mga tol, ito pong si Kenbon Torres ang nag-upset sa kababayan natin na si Raymart Gaballo noong maglaban sila dito sa Pinas. Round 1 lang po ang tinagal ni Gaballo dito kay Torres, at siya rin po ang nag-iisang tumalo kay KJ Kataraha nang talunin naman niya ito via split decision sa bansang Japan. Sa kabilang banda naman mga tol, muli pong nagkaharap si former world champion Anthony Joshua at Jake Paul. Sa tangkad nga po ni Joshua, tumingkayad pa itong si Jake Paul para lang pumantay ito sa kanya. Seryoso naman itong si Anthony Joshua. Mukhang hindi talaga nagbibiro itong si Anthony Joshua kay Jake Paul. Nagbanta pa naman itong si Anthony Joshua noong mga nakaraan. Sinabing maaaring round 1 lang daw ang itagal sa kanya ni Jake Paul. Maaari din daw na round 2, pero hindi daw natin makikita na aabot ng final bell si Jake Paul. So talaga palang patutulugin ni Joshua si Jake Paul at tatapusin na ang karir nito. So ngayong araw ng Sabado na po ang laban nila. Sa ibang banda naman mga tol, trainer ni Canelo Alvarez na si Eddie Reynoso, binunyag na wala daw planong lumaban si Canelo Alvarez sa buwan ng May dahil sa surgery ni Canelo. Sa halip, plano daw nilang dumiretso sa rematch kay Crawford sa buwan ng September. So isang taon mapapahinga si Crawford at Canelo bago ulit sila maglaban. Patatandaan na sinabi po ni Manny Pacquiao na may pag-asang manalo ni Canelo kay Crawford sa rematch, basta kondisyon daw si Canelo at hindi magpabigat ng husto. Hindi nga rin po na-impress si Manny Pacquiao sa panalo ni Crawford kay Canelo dahil wala umano sa top condition si Canelo. Mabigat daw masyado si Canelo kaya bumagal. Sa iba pang balita mga tol, Nonito Donaire Jr. payat na. Mukhang wala na magiging problema si Donaire mga tol sa timbang. At easy lang na itong kukunin ang 118 pounds limit. At may mga nagsasabi nga mga tol na ngayon lang daw nagkaroon ng abs itong si Donaire. So 3 araw na lang, laban na ni Donaire sa bansang Japan kontra dito kay Seiya Tsutsumi para sa WBA Bantamweight World Championship.